Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsupit sa matuod, nadagan sa anghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Martes, pitsa 15 sa buwan sa Hulyo tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kanginan, ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Mag-uban ta, hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan atong ipadangat ang ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, false tragedy prompts new hike safety rules. Sa Super Balita, amahan nga mikasaba sa anak, gipatay. Sa The Freeman, disaster unit in bad state. PDRRMO says Cebu not ready for calamities. Sa Banat News, paralisado gipatay sa iyang anak, suspect miingon dunay naghunghong aron kinibuhaton. Sa Philippine Daily Inquirer, admin raps filed versus cops in missing Sabongeros. Sa The Philippine Star, human bones found in Taal search according to the PNP. Sa Manila Bulletin, One Big Beautiful Bill PH business groups urges Marcos to champion own version of Trump's sweeping legislation. Ug sa Tempo, Totoy is safe. Torre says PNP backs whistleblower in Sabongeros case. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Ning tungura atong dawaton atong latest weather update ikas Pag-asa Mactan. So Jomar Clarino, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang habagat ang padayon nakaapekto sa atong nasod ug atong weather condition diri sa Tibok Visayas. Lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati madag-umo na kalangitan ug na ay mga katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible ang mga flash floods or landslides, ilabin sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o nakadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 6 sa hapon, ang dagat mo taob ala 1:36 sa hapon, muhunas o niya alas 8:30 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino ug maayong buntag yung tanan dinas Pag-asa Mactan. Sa among pagbalik kamo ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, syudad sa Mandawi gitinguhang mas mapadali na ang sweldo sa mga job order employees ug niadtong mga dunay contract of service. Voucher system ipatuman sa payroll aron dili maapektuhan ang ubang JO sa adunay mga problema sa dokumento. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Atol sa sesyon sa Konseho kaganinang buntag, nitambong si Attorney Gonzalo Saling Maligon ang gitudlo nga City Administrator o Attorney Sara Lisa Abelia ang bagong City Legal Officer alang sa ilang concurrents. Si Maligon atol sa concurrents ni pahibaw sa pipila niya ka prioridad ingon man ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Pipila niini ang pagpadali sa sweldo sa mga job order employee o contract of service. Nasayran atol sa transition sa katungdanan nga adunay delay sa suhulan sa maong mga empleyado nga moabot og duha ka buwan. Gimanduan ang mga department head sa pagtambag sa ilang mga empleyado sa pag-andam sa ilang payroll. Nasabutan usab nga ipatuman ang voucher system ngadto sa accounting office. Sa maong sistema, ang empleyado nga adunay problema sa dokumento maulang ang tangtangon sa lista sa payroll ug dili kinahanglang ibalik ang tibuok lista sa accounting sa mga departamento. Nga nay masayop usa lang ka nga duha, ilang ibalik sa una dito sa department, i-route na pod. That will take another time. So ang agreement karon is sa accounting imbis nga ilang i-return ng payroll kato na lang nga sa tao nga naisayop may tangtangon nya i-voucher na lang siya. The rest of the names in the payroll can continue. Sa pagkakaroon, gipangayo ang pagsabot kung moabot og usa ngadto sa duha ka buwan ang pagpalambo ug pag-adjust hilabi na nga adunay kausaban sa tigpirma sa mga dokumento. Mga isa kog pagsabot sa mga empleyado sa City Hall, transitions admi. So meaning ang mga signatories, ang mga mohimo sa payroll basig na gamay changes. So allow us also to stabilize maybe a month or two, but once the whole operation stabilizes, we can guarantee that it is much faster than before. Ang order gets Mayor half sa time. So kung sa una 2 months, it should be 1 month or less. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Samtang giingong miambak sa sapa bisan sa kakusog sa baha ug wala na makatunga. Kana mao'y nahitabo sa usa ka lalaking trekker nga nakalas sa kusog nga bulog sa tubig sa may Budlaan Falls niadtong Sabado. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Malampuson nga naluwas sa Special Rescue Force sa Bureau of Fire Protection 7 sa pakigalayon sa BFP Cebu City Emergency Medical Services atol sa gidusan nga high-risk rescue operation sa tulo ka mga individual nga na-stranded sa Mokmok area ug sa Budlaan Falls alas 9:30 sa gabi nitong Sabado. Ang mga na-rescue duha kanila ang napangidaron pa og 19 samtang ang usa 21 anyos nga nakasinabot nga mosaka sa bukid aron nga mag-trekking. Apan dali usa ang napalgan na lang nga wala na kinabuhi sa dihang naanod kini sa baha sa sitio Baogo, Barangay Budlaan, Bukidnon dapit sa sudad sa Sugbo. Bato ni Fire Officer 1 Cheska Jem Imbudo sa Special Rescue Force sa Bureau of Fire Protection nga nakadawat sila og tawagikan sa 911 nga dunay na stranded sa Budlaan alas 5:50 sa hapon at tulgyod sa pagbunok sa uwan. Gingong dili na makalabang sa sapa ang mao nga mga na-stranded tungod sa kakusog na sa baha. Dali sila nga niresponde uban sa mga rescue personnel sa BFP 7 wag ilang naabot ang lugar niya na ng gabi tungod kay dili kini masulod sa ilang dakong sakinan. Kinahanglan pa sila nga mobalhin sa gamay nga sakinan aron ilang maabot ang lugar. Di na trap ang duha ka mga lalaki ug usa ka babae nga nagtrekking sa mong dapita. Ang nakalas giila nga si Gerson Caballes, 21 anyos, taga Purok Utso sa Barangay Kamputaw sa Hidakbay sa Sugbo, usa ka call center agent. Gibutyag ni Imbudo nga uban ni Caballes nga misaka sa bukid aron magtrekking ang iyang higala nga si Maria Fatima Eden, 21 anyos, taga Barangay Katarman, lungsod sa Cordoba, probinsya sa Sugbo. Gisay matod pa ni Eden sa mga personel sa BFP nga sa diha may kusog na ang tubig sa sapa, mugna sa bunok sa ulan sa bukid, misuway og ambak si Caballes dala pa ang iyang backpack. Apan natagak ni sa sapa og dala sa kusog nga ago sa baha ug tungod kay nagkabiba pa kini sa ihang bag, dako ang posibilidad nga naunlod ni nga mahinungdan sa pagkalumos ni ini. Malampuso nila nga napalabang si Eden sa sapa pinagi sa pagbutang og pisi ug gitabangan kini nga makatabok. Murag pag-ambak niya nadasa sa tubig unya kanang as we expect sapa dagko kayog mga bato sumura og didto na igo tingali or inana dili pud nako siya ma-describe pero murag usa pud tingali to sa reason plus ang ingon daw is nagunit na pa daw toy backpack tong bata so basin usa pud to sa reason nga wala siya na unsa kay murag naka-contribute to siya sa kabugaton gani wala siya nabira dayon kay murag naka-contribute pud tong backpack niya sa gibugaton. Tungod sa maong insidente miawhag ang BFP 7 sa mga mahilig og trekking nga labing maayo nga dunay sa local guide ug magpahibaw daan sa barangay nga ilang maagian aron nga dali sila nga matabang kung dunay emergency. Arnold Bustamante, CCTV News. Subay ni ini, Cebu City Mayor Nestor Archival misugyot nga pahugtan ang mga tourism-related activities sa bukirang bahin sa syudad sa Sugbo. Tungod kini sa pagluwas sa mga batanong ng laag dito sa Barangay Budlaan, apan usa ang patay. Ang kasayuran hatod ni Gia Navarro. Nahimong kulbahinam ang rescue operation sa mga sakop sa kabumberuhan o disaster officers sa Budlaan Falls sa Barangay Budlaan, syudad sa Sugbo, taliwa sa kusog nga pagbundak sa uwan. Tulo ang na-rescue sa mga kabumberuhan ug ubang responders. Apan, way swerteng nakaplagang patay ang usa ka 21 anyos nga lalaki. Suba pa sa barangay kapitan nilang si Nerissa Antulihaw nga nanglaag silang upat sa Mount Canirag sa barangay Silao niadtong Sabado. Tungod kay pamilyar man sa batanon ang agyanan, wala hinuon sila nagkuha og tour guide og nagsaliga sila kay maayo man ang panahon. Mipahimangno mismo ang mga residente nga likayan una ang pagkatkat tungod kay daanang nibundak ang uwan ng dapita. Maong nakita ni Mayor Nestor Archival nga kinahanglang pahugtan ang mga tourism-related activities sa bukirang bahin sa syudad. Usa sa mga napaglantawan mao ang pag-umol og ordinansahon aron may muan og lagda sa mga angayang buhaton ngadto sa ubang turista aron di masubli ang maong insidente. Ang head sa atong Committee on Disaster si Dave. Si Dave tumulak moadto siya ngadto sa on-site niya maghatag siya og kana siyang kanang hingalan nato recommendations padulong sa executive unsay atong mga buhaton. Sumay na sa Committee on Disaster ug Tourism sa konseho ang assessment sa dapit aron may muan og igong nga mga lagda. Tungod kay dili man angayang kakumpiyansahan ang bating lakat sa panahon aron makalaag sa bukirang dapit sa syudad.
Hinoon adunay gamit ang mga barangay responders ug uban pa aron pagresponde kung ugaling adunay mga turista nga tabangonon kung ugaling mas stranded man sa mong dapit. Depende sa mamahimong assessment. Makahimo sabag LGU sa mga angayan ng di angayang buhaton alang sa mga kalihukang may labot na ang turismo kay kinanang ipatigbabaw ang kaluwasan sa tanan. Kada barangay na amantay mga disaster team. So, and at the same time, nga na nato murag tourism nga team. So, this would be, atong i-activate na sila, as of the moment, nga watay guidelines, sila mismo ang mutabang sa mga tao nga muanha sa ilang mga kabarangayan. Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Lapu-Lapu City Tourism Office na matikdan ang pagdagsa sa mga turista nga nibisita sa Mactan Shrine sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa sa ilang nakitang hinungdan mao ang mga kalingawan dapit sa shrine matag gabi. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Felerca. Human sa selebrasyon sa kadaugan sa Mactan niadtong buwan sa Abril, na matikdan sa Lapu-Lapu City Tourism Office ang pagdagsa sa mga turista nga nibisita sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan. Sa ilang datos niadtong Pebrero ning tuiga lang, kapin 5,000 ka mga turista ang ilang natalang nibisita. Samtang niadtong Marso, kapin 9,700 ang mga turista nga nisulod sa Mactan Shrine. Apan sa buwan sa Abril, nisaka kini ngadto sa dulan 12,000 ug kadaghanan sa mga turista nagikan sa gawas sa probinsya sa Sugbo. Sa buwan sa Mayo, niabot sa 13,800 ka mga turista ang nibisita ug 5,000 niini mga foreign tourist. Ang maong natalang datos mao kadtong mga nisulod sa shrine gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Matod ni Gary Lau, ang officer in charge sa City Tourism Office, nga usa sa nakapainganyo sa katawhan sugod niadtong buwan sa Abril mao ang mga kalingawan matagabi sulod sa shrine. Atong nakita of the sudden increase was katong pag kadaugan gid nato. Activities nato na which naatay nagpa-food stall ta every night, naatay nightly activity inana. So dito gitong main kuan is last April. Samtang nibutyag usab ang heritage officer sa Mactan Shrine nga si Dizon Patalinghog nga ang mga turista dili lang taman sa pagpahulagway sulod sa makasaysayanong lugar apan interesado usab sila sa history niini. History sa atong Mactan ang kanang Battle of Mactan. Mugi na kasagaran gyud na kasagaran sa mga tourist gyud mga na di mga utana gyud say hinungdan sa pagkamatay ni Magellan sa away anatong diri sa Mactan. Ipangantawan sa Tourism Office nga moabot sa 100,000 ka mga turista ang mobisita sa shrine igo mahuman ang tuig. Ug aron nga padayon nga maengganyo ang mga turista sa pagbisita sa Mactan Shrine, adunay mga programa og kalihukan nga gipangandaman ang Tourism Office. Usa na ni ana ang circuit tour aron nga dili na lang taman sa pagpahulagway ang mabuhat sa mga turista, apan aduna na sila laing kalingawan sa ilang pagbisita sa shrine. The mga areas wherein if they will visit sa atong Mactan Shrine, na dito ang area for babaylan, narito ang katong mga tattoo maker, narito ang mga reenactment, narito ang sang unang panahon, no? So panangabot ang mga Kastila. Nanaon nato. Gitinguha nilang masugda na kini sunod buwan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, anak nga gituuhang nagumon sa illegal nga drugas miunay pagtigbas patay sayang 66 anyos nga amahan sa Barangay Sudlon 1, bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Suspitsado na dakpan sa manhunt operation sa Malubog Police Station ug miangkon usab sa krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay na nga naabtan sa mga pulis sa Malubog Police Station 12 ang 66 anyos nga mag-uuma humani unya sa pagtigba sa iyang anak nga gingong nga nagumon sa paggamit sa legal nga drugas sa sitio Alpha Gate, Barangay Sudlon 1, bukiran dapit sa sulod sa Sugbo alas 10:30 sa buntag natong Biyernes. Ang biktima giila nga si Victor Liamido Overnario, 66 anyos, usa ka mag-uuma nga nagpuyo usab sa mga lugar nga nakaangkon og samad tinigbasan siyang ulo gubang bahin sa lawas gamit ang 15 ka pulgada nga sundang. Ang gitumbok responsable ang iyang kagaling
kaugalingong anak nga si Jojo Versosa Overnario hingko na pangidaron nga nagpuyo rasam sa mga lugar. Ato ni Police Captain Wilmer Castillo, ang hepe sa Malubog Police Station 12 nga nakadawat sila og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga nagpahibaw nga dunay napalgan nga wala na kinabuhi sa mga lugar. Dali sila nga miresponde sa dapit og ilang naabtan ang biktima nga nagbuyod na sa sulod sa balay niini nga naligo siyang kaugalingong dugo ug dunay daghang samad tinigbasan sa ulo ug lawas niini. Mihimo dayon og investigasyon ng kapulisan ug base sa pamahayag sa igsuon sa biktima nga si Virgilio Llamido Overnario nga ang iyang pag-umangkon ang naghimo sa krimen. Pasado alas 10 sa gabi natong Huwebes, nakita niya ang suspitsado nga si Jojo nga migawas sa balay siya nga maguwang nga nagbitbit og sundang. Pipila ka gutlo ang milabay, nakadungog siya syagit sa biktima nga nangayo og pakitabang og iya dayon kini nga gisusi og iyang nasugatan ang suspitsado nga nag-alindasay og nagsigig dagan-dagan. Sa dihang nakapaduol na siya sa balay sa biktima, iya matud pa kini nga gisangpit sa pangalan apan wala na kini mutubag pa og nagtuo siya nga natulog lang kini. Yan ang pagkaugma alas 10 sa buntag, Biyernes, Hulyo 11, 2025, wala mahimutang si Virgilio. Iyang gibalik ang balay siyang maguwang ug dako na lang ang iyang kakurat tungod kay misugat siyang pananaw. Ang nagbuyod nga lawas sa biktima nga naligo nasa kaugalingong dugo nga wala na kinabuhi. Tungod ani na nawagdayon siya og tabang sa mga barangay tanod silang lugar ug mao usab kini ang mitawag sa police station sa Malubog. Human nga migawas ang pangalan sa anak nga mao'y naghimo sa krimen, milusad og hot pursuit operation ng kapulisan ug nakadawat sila og impormasyon sa mga residente nga nasikpatan sa sitio Tabla, Barangay Sudlon 1 ang suspitsado ug madampuson nila kini nga nadakpan. Dugang ni Castillo nga sa wala pang insidente sa pagpanigbas, gipasinginlan ang suspitsado silang silingan nga nangawat kini 1,000 ka pesos ug gireklamo kini ngadto sa barangay. Human masayod ang amahan, gikasabaan niya kini nianang gabi di nahitabo ang pagpanigbas. Base sa investigasyon namin sa barangay, ito kasi yung suspect na natin, na-involve na din to sa drugs. Involved sa drugs. So before nangyari yung yung pagpatay niya dun sa papa niya, meron tong kaso na haharapin sana. Kasi meron siyang ninakawan na isang bahay doon na nag-complain sa barangay na nanakawan niya ng pera. Ngayon, yung biktima na nanakawan niya, nagsumbong sa papa. Ngayon, ang sabi nung parang pinagalitan to ng papa niya nung gabi na yon. Dahil doon sa bakit niya ninakawan. So yun yung naging parang na nagalit ko. Giangkon sa suspitsado ang krimen na panayang gipasabot nga natugtungo ra gitawag siya siyang amahan o giagda nga mukaon og panihapon. Matod niya nga iyan ning gibalibaran kay busog pa siya ug dako na lang ang iyang katingala nga daw sa gihimo siya nga gamayng bata sa pag-agda siyang amahan nga mukaon sa panihapon ug nakita usab niya ang sundang sa kilid sa kilangkuran siyang amahan. Tungod nini nagtuo si Jojo nga tigbason siya siyang amahan nga mahinungdan nga iyang gipunit ang sundang ug gilahos kinig tigbas sa biktima. Cellphone niya yung sa Jo kaon dire kaon so pura siya iya kong bataon ba mura ko naka-trigger ba sige mo kung bataon na niya nasuko ako nahuna ba naingon ko nga bataon ko sige mo to naisundang iya giandam iya nga sa katong iya magibutang sa skilid niya ang sundang mo to gibunit Jo giadda kag taon si mong papa yung kaon rin Jo ana Onya, karon mo sa magitubag nimo. Di ko mukaon kay wa ko buto mo. Ako hibog nga kay ang sundang iya magibutang siyang kilid. Sa kilid siyang hidaanan. Karon, ay kamuna-una. Una tigbason mga ko niya mo. Yang kunusab niya nga doon na siya tambal nga giinom matag adlaw aron nga maayo ang ihang panghuna-huna ug lakip sa iyang giangkon nga mogamit siya og illegal nga drugas nga shabu. Tungod kay nagumon siya sa illegal nga drugas doon na daghang tambal nga giturok niya kay iyang gibutyag nga doon na magsige og hunghong siyang unahuna. Giandam na ang kasong murder batok sa suspitsado nga naa na karon gibalhog sa Malubog Police Station 12. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao katong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug ang uban ni adto inyo nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47 unya. Piki naman attorney, break lang sa ta para ikahuman bulhot dayon. Bulhot na tayo kahuman sa itong mga pagisgot-hisgot. So please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Karon sa tong pagisgot-isgot partner, agahapon imo naman nasugdan to, do nabatay kapitol nga pagisgot-isgot kagahapon. Karon natay agahapon. Pagisgot tag kapitol nga karon kagahapon sa iyang ika-15 nga adlaw sa pangatungdanan isip gobernador sa Sugbo, gipirmahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang ingon pa nga long overdue na nga pag-release sa portion sa MOOE kun maintenance and other operating expenses alang sa upat ka mga provincial o district hospital, upat sa 12 ka mga district hospital sa probinsya sa Sugbo alang sa buwan sa Hulyo o Agosto 2025. Nya portion lang ni siya partner kay ang MOOE man alang sa tanang provincial o district hospitals, upat na ini ka provincial, nya 12 ka district hospitals ang tanan mokabat dinhi sa across sa entire Cebu province partner. Nya under sa current budget 180 million ang MOOE ani nya kagahapon gisign na ni GovPam ang pagpagawas sa pondo sa MOOE alang sa portion rani sa 180 million. So kaning na-sign na niya partner, gamiton ni alang sa pagpalit og mga medisina og mga medical supplies aron kono masiguro nga ang probinsya, ang mga pampublikong hospital sa probinsya sa Sugbo dunay igong mga ekipo og dunay accessible, quality og timely nga mga healthcare services alang sa mga Subuanon. Kay di ba mao man ni ang usa sa mga plataporma nga gidiga ni Governor Pam sa dihang nangampanya pa siya kaniadto para sa eleksyon sa Mayo 2025. So karon
mao na partner. But MOOE, I think that's murag normal naman na siya nga pundo. Murag di gyud ta makaingon nga it's an extraordinary effort yun on the part of the government. Yes, kay naginas balaod nga, naginas sa local government code nga a certain percentage of the total budget of the LGU shall be allocated for personnel services and apil sad na din ha, a portion of which is the maintenance and operating expenses. So magpaabot ta partner, in other words, kung doon na badyoy kining more than the usual effort ang administrasyon ni Governor Pam aron sa pag-address aning mga problema diha sa ato ang mga pampublikong ospital, no, kay ato taas ang standards nimo oy. Dili ako nag-set ang standards kay under EO number 1 niya nga gi-release ni adtong kanus aman ni gi-release ang yang EO-1 katong June 13 paglingkod yun ay tuod. Apil ba yan of the 12 executive orders nga yang gipangluwatan, but mao lagi gahapon kanumdum na day ko gahapon, one of those was regarding the fees collected by the terminals. Yang ending di ay murag wa pa natun-an nga nani existing nga kontrata. I know nga pinaka easy to blame is the former administration kay wide transition, wala turnover and things like that. But tinuod, I see your point when you say nga need pa nato makit-an og kanang magpakkanbang kung kuan ba oplan pakilala, oplan pakitang gilas kay para makita gyud nato nga kinig yun. So, kining iyang gipang issue ng mga cheque, these are just business as usual as governor. Because this is under the law, regular, normal procedure. Normal, regular. Kay katong naa sa iyang EO, ang iyang pasalig nga to partner, sa iyang Executive Order number 1, ang pinakauna yun niya nga EO nga gisaynan, although nasa dyan 12 ka EO nga gipa, 12 ba to na po? Ang pinakauna, each of the 16 provincial and district hospitals kuno makadawat kinig additional 5 million nga budget to improve its operations within the next 100 days. Ang pangutana asa sa gani pangitaon ang 5 million each alang sa gamay ra man siguro ni para for a province as rich as quote unquote rich as Cebu, makapangita ra man sa siguro 5 times 12, that's 60 million ra man. Okay, but I think tanawunon sa nano. I'm sure that that's also one of the reasons why wa siya nangilis og department heads. Iya lang gipunan. Because so wala din siya nangilis partner? Wala, iyang gipangpunan lang. Inay katong mga key personality siguro from the governor's office, iyang gipang pangbutangan og iyang mga tao. But the province yun as a whole, wala, because otherwise pulihan na nimo wa kay baw. Magkuan gyud ta ani, magtungok gyud ta ani. And that's a welcome sign para nako, no, kanang dili bitaw kay ka vindictive sa previous administration nga tanan na lang gyud imong ilisan wholesale. In fact, ang Sugbo News, ang Sugbo TV ba to? Sugbo News, iya man kunong ipadayon, pero karon sa pag-search nako sa page sa Sugbo News, dili man ma-access ang page sa Sugbo News nga maoy murag information arm kaniadto sa pangagamhanan ni Governor Gwen Garcia. Well, naasa din duha na na Sugbo News before the suspension. Well, ang dako magyud kaayo og kining kuan makaila man jud ko sa Sugbo News nga katong lately na katong but bago lang po to na i-report ang team ni GovPam nga wala gi turnover nila. Wala la do mao lagi na kay di man kuno nila unta tangtangon nya karon kay wala man gi turnover sad, so ni asa ta mangita ani og information kay additional information akong gipangita unta about kanimong giingon nga vindictiveness, di sa ta ka-attribute nga this is because you are not vindictive. You may be strategic though. Kay kanang pwede man nimo nga unya na lang ni, and then 'di ba after na lang ni kanang ang dating tagaan nimong chance. But ang ending padung gyapon. Kay kung imo sa diretsoon partner, dili man ka makakuha sa og mga important nga mga information or mga kuan. So that's right partner. So, pwede nga iya hanang strategy. But ato lang sa tagaag benefit of the doubt. Kay mo biya na iyang giingon gipasiatab nga dili ni maginokdano ng akong administrasyon. So man na ato gihapmong sundan ang kining development aning estado sa mga pampublikong kuan mga ospital sa Sugbo kay nanay mga nang comment diri sa katong post sa The Freeman nga ipatan-aw sa dagi kuno unta nila ang kana bitawng kuan partner kining mga in charge or mga administrators kuno sa mga hospitals kay mahibong ta wala may kasagara mga district and
provincial hospitals wala man kunoy ready or available nga mga medisina. Adto man kuno magpalit na noon butika ang mga tao. So mahibong ba naaman tay budget para sa medicine, naaman tay budget para sa tambal, pero asam ni mga tambala. So nagduda ang uban nga basig hukos-pokos ni sa mga administrador sa mga hospital, so ila sa nang ipalili. Pero for me sayon ra kay iduda. sayon. Isag kada adlaw magduda ta sayon ra kayo, pero para nako mas maayod nga imong pagduda ubanan sad nimo ebidensya. Ebidensya kay dili man nga to dawaton sa ombudsman kung mag-file mga to. Tungod gusto imong pagduda. RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices. Kinahanglan man sa kag-attachments diha. Nya dayon madismiss maghihapon na kung wala kay ika-suporta sa imuhang mga reklamo. So but still if these are legitimate reports, partner, I hope nga ma-address ni kay again ang nakanindot manggod aning concept sa provincial and district hospitals kay dili na manggod muari unta ang mga pasyente, ang mga tagtungod sa pasyente og mogastog mas dagko nga kantidad alang sa alang sa serbisyo sa health services para sa ilahang mga mga minahal sa kinabuhi nga na hospital in town dunay mga gipamati. So tambal is just one of them, equipment is another. Kay may unta ka ng mga, for example, MRI, partner, that is just available in naana sa to mga naa sa Soto. So mo travel gihapon lagi diri sa syudad sa Sugbo ang mga taga-isla, ang mga taga-Lagyong Dapit para anang mga mga procedures nga dili na madangad to. So hopefully doon na unya tay makita nga more improvement sa status ato ang mga hospital, partner. Kay para nako pod kana pod ato ang mga panglawas tinuod man gyud na good mo basic man gyud na nga mga panginahanglan sa mga tao. Pero kana imong giingon attorney nga daghan kay manawagan mao nimo na balik ko sa kung pangutana lagi. how do we prove that, and also how do we clearly say nga kani sa province gyud ni kay di ba man nimo malikayan even sa city na mo ni nakaapan to me sa social media nga kampanya before. Because most of the time ang katong magtikaw-tikaw dili makabutar nimo. So kana lang akong gusto sad may baon, but to me it's good, no? Kay kanang importante man gyud ang naay magbantay para magtinarong ang mga tao, but at the same time naman tay auditors. Natay auditors, partner nya dayon wa sad ta kahibaw kung kini mga nangreklamo sa social media kung ila ba ning gihimo for the legitimate purpose nga para makatabang yun para ma-improve ang mga hospital nato, or para lang yun makakuan para naasan sila yung mga lain nga mga motibo. So kana that dili na nato mahibaw-an kay kapoy kay sig imbestigar sa social media ang tanan siguro diha dili nato kana mga comments diha kung atong i-overthink dili ta mahuman og analyze kay di man ta makahibaw kung doon na ba sila personal motives or any other motives for that matter, whether pro-administration sila or anti-administration. So that's also one of the downsides of kining social media usahay nga di ta maka-look beyond the face value sa gipost. Look beyond the face value sa gipost. Importante na kay usay ra ba kan mo bitaw nang ni thrive ng kanang mga clickbait, attorney, kay ang mga tao mo react naman bisag wa pa kabasa sa tibuo. Di ba? Wala. Dali kay mo mabitik ana. Usahay why reading comprehension? Wa pagi reading, why reading yun? Walay reading wa pagi comprehension. Looking ra gyud tani. Looking ra. Sige ra gyud tag looking. Glancing ra ni nana yan. Merese. Paita. Betaw, imo na ka ng state of our kuan. May buong pata. Pasahinlan pa dayon nato. May buong pata. Speaking of walay reading comprehension, kay imong sunod nga isgutan. Nagisgot naman gyud tag comprehension. Ang Department of Education, DepEd Cebu Province Division, niauhag ni Governor Pamela Baricuatro nga i-address ko ang nagpadayong classroom crisis in the province. Si Dr. Senen Priscilo Pauline, ang DepEd Schools Division Superintendent, nagkitagbo sa gobernador sa Capitol Social Hall niya atong Lunes, ug kani mo'y nagsilbing courtesy call niya aron padayag niya ang iyang suporta sa administrasyon sa gobernador. Ato sa interview gi-highlight niya ang critical needs
within DepEd Cebu Province. Appeal na kuno ang shortage of classrooms, learning materials, and teachers. Noting that repairs of classrooms, if not repairs and construction of classrooms are crucial. Yang giklaro nga kini, specific problems were not presented during the courtesy call, kay dili kuno to appropriate nga time. But maghuwat kuno sila meeting of the Provincial School Board aron ipresentar ning mga urgent matters to the governor. Yung gitumbok ang maong event nga heartwarming activity emphasizing DepEd's commitment to working closely with Governor Baricuatro to help fulfill her vision for Cebu Province. Pero nabungsod ko ba nga karon ra lagi ko kadung karon ra lagi na waday na ninyo gi-present before. Sa una? Or inyo sad nang gi-present before nga gi-actionan sad na. Kay ana ba? Bitaw kay basig karon na sad na balita niya ang sa una wala na balita. So kana ato ang okay sad daha nga ang si SDS Schools Division Superintendent sa Cebu Province Division Dr. Senin Paulin nga dito gisa nangabugar gid siya ngadto iya jung gipresentar kay basig focus na kaita sa ospital niya dayon ang ato sang education sector atong makalimtan. Daghan pa di ay mga classrooms karon nga daghan pa di tagkuha nga classrooms partner even dinhi sa Cebu City kay mao man iyang gilabi di ay. Diba? So kana to me it's good man sad kay para matagaan sad nagpagtagad pero dili sa kumutuo nga sa previous sad oy parang naman di ba ang local school board man gyud na naaman gyud na sila yung mga body for education and all so base na asa na sa una pero karon lang kana siguro karon na nabalita considering nga bag-o sad ang admin so ana pod kay tungod ra gyud na si ang pag-courtesy visit so si Governor Baricuatro siya pamahayag niingon pod nga she will work closely with DepEd ug niduga nga pwede siyang mahimong bridge ngadto sa DepEd secretary iya sang giduga nga kung gikinahanglan mahimo siyang moapilar ngadto sa presidente o sa first lady regarding the concern of Cebu teachers matud ni Baricuatro. Teachers are close to her heart, adding that she comes from a family of teachers. I cannot imagine your sorrow. You see the real case of poverty incidents in the province. You are the real public servants in the province of Cebu. Let me know how I can help you. Pero for me, ikaw sa siguro ko, before na nimo ipaabot nga to sa national, kay kanang as the mother of the province, as the new mother of the province. Yeah, partner ba? Napakaidugang anak partner. Okay wala na. Kani manggong layat ta dito sa national sa partner kay kagahapon daw na magkukuy na basahan nga katong si Senator Amy Marcos gusto niya nangayo siya explanation dapat explanation gyud kuno gikan sa palasyo kay gi-confirm naman doon na may mga resibo nga nanggawas. Di ba resibo sa unsa? Resibo partner sa cause of death atong Tantoko katong Rustan executive bitaw. Kay ang background ani partner si Tantoko nga mao'y tag-iya sa Rustan murag kining high profile nga negosyante dako nga negosyante dinhi sa atoa uban ni siya sa delegation ni nga gipasiugdahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos during there was a certain film festival in the US way back in March. Nya karon wala nakauli og Pilipinas si Tantoko kay namatay didto and then nay mga hungihong nga ang cause kuno sa death was drug related to illegal drugs pero walay confirmation until karon pila ka buwan ang naabot karon do na joy report ang examiner sa Los Angeles partner nya ang cause sa death was cocaine effects kuno sa cocaine. So karon si Senator Amy Marcos partner nito na nagyangungo sa palasyo i-explain ninyo unsay role ni First Lady Lisa Araneta Marcos aning kamatayo ni Tantoko. So murag additional na sad ni nga bato nga gipukol ngadto sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos kay I believe this is not the first time nga na mention ni I think VP Sara was once interviewed before and he even said at that time sayo pa ito mga way back March or April nga drug overdose. And mausad ni ilang sigyag kyaw-kyaw karon nga wa ko banga kuno ang mainstream media kay wa kuno ni balitaan ni in fact di fact check na ni sa Rappler no ang best friend sa mga Duterte niingon ang Rappler ang claim manggod nga karon lang ni report ang media sa kamatayon ni Tantoko 4 months after his passing
human sab kuno sa pag-release sa LA County Medical Examiner's report nga cocaine effects. But gi-fact check ni nila kay Manila mismo, Times sa kuno ang ni-report. Bilyonaryo. Kay mismo ang nito mo masagod ni kay kinumdum ka adtong kanhi National Task Force to End Local Communist Armed Conflict official kanang taas kayo NTF na acronym. LCAC official Lorraine Badoy Partosa kinsa mausay kanhi Presidential Communications Operations Office Undersecretary sa panahon ni Presidente Duterte. Iya magong gi-post ni atong July 13 siya hina ng mainstream media. Ngayon lang magre-report about the Tantoco death. Bitin pa. Walang mention ni Liza Marcos. Samantalang ang vloggers, March pa lang, complete report na. So, as of writing sa Rappler, naanay 2,600 reactions, 130 comments, and 111 shares. Pero, ilamang gi-fact check, so kwahi sa iyang pangangkon, ang mainstream media outlets na report na kabahin ni ini, aning maong balita. Example, katong March 9 Manila Bulletin article, March 10 Philstar, March 10 GMA, March 10 Manila Times, March 11 Rappler, March 11 ABS. So mao na nga why cause of death gi-mention, but in July nanay gawas nga mga detalye. Natural naman nga dita mo sulti kay at that time March pam kana so nangita pamantag information as to the cause of death. So kaning mga ingon ani nya Malacanang previously ni-issue nag-statement denying claims of the First Lady's alleged connection with Tantoco's death, which surfaced online following former President Rodrigo Duterte's arrest over a warrant issued by the ICC. Pero kana ba? Non-sequitur. Kung magkuyog di mo dito. Kung magkuyog di mo dito, unsa may connection? Kung magkuyog mo dito, nya dayon, mamatay ka sa cocaine overdose. It is not necessarily... It does not necessarily mean nga nagkuyog mong biyahe, kamo na lang yun nagkuyog og suyop. Tinood. Unsa man? But unfortunately, na ako'y namatikdan, doon naman goy some people na kanang makaingon gid ko nga identified no or leaning towards mo na ilang sigyan og balda murag makaingon ko na unsa day mo na mo they should provide the link na mo instruction nganong kinahanglan nato guruyon ang first lady, and this is not even to defend the first lady or anyone, but I'm just taong idepensa na to ang takaila na nila sila kaila nato wa pero tagisulduhan nila kanang di lang pud nato ilaro ng mga tao ba in the sense kana lang ba tarungon lang kining fair lang nga kining reporting good and ug commentary. So muna nga kining katong gusto nga ni drag pa-explain nun ang first lady, I mean nganong pa-explain nun man in the first place. So you have to provide the link nganong kinahanglan siya mo explain. Just because nga part siya sa delegation doesn't necessarily mean siguro nga kining kato imong giingon kuyog sila didto kining suyop anang unsaon na pag-ingest, unsaon na pag-consume ng sen pag magkuyog mo kwarto di kita kasiguro managtiayon gani mga bit pa mga bit ba naman mahal. But to me ba ang point ba mao na akong point managtiayon man gani magkalighot pa magay binuang ang uban either babae or lalaki di ba sabot lang ka nang nagkuyog lang mo dito delegation mo so di pasabot na unsa but anyway sa dato ang tubag sa palasyo kung doon na ba sila ito tubag ang idol ni Cap Dennis Tabar nga si Claire Castro. Ambot na unsa na sila nasad na sila kuan mga undercurrents diha kay bag-o ra nag-ilis og katong presidential communications. PCOO. So makana sad ko na unsa sa day mo diha oy get your acts right kay sa lagi murag ubay-ubay gyud ni mo na ako'y nabasahan bitaw nga kaya pa ba kining President Marcos kay murag ambot lang nakaingon sila ana kay murag under the impression siguro nga murag kining nagtinga-tinga na ang admin ni Presidente Bongbong Marcos, but ilahasan ang observation. Depende lagi kung asa ka nakapusta. Maura gid na akong nakatunan nga depende gyud og asa ka nakapusta kinsa imong ganahan, asa ka kapabor. Ana ra gid ng life, di ba? So kanang ako lang di lang pod nato maniobra ang kamatuoran og ang balita ba. Kay murag kung mao magay na magpirmi murag paita na sa kalibutan. Lisod na partner kung walay article ang Rappler nga nag fact check nga sa mga claims nga naa sa social media nga vloggers ako no ang nag-report ana
lisod sad na kay kining naaman sa resibo na may ebidensya nga dili rasad usara ka news outlet ang ni-report. So na usahay sad magbantay gyud ta sige sa ato ang mga gipang-consume on social media kay kining ambot lang sa magbantay kay ang uban sad basta pabor sa ilahang mga gipangtuuhan, lugak sad ang ilahang taas silang tolerance for that. Pero kung against, diha sad sila magprotesta, diha sila magsige. Murag, I guess that's the nature of tao. Di na gyud siguro na mausab partner, no? Kapait ba sad uy? Kung pabor sa imuha. Dili pwede ka nang arguing for the sake of kanang kuan lang. Kana la arguing for the sake of kung unsa gyud untay sakto maoy kuan ba? Maoy ato o unsay logical. Okay, so mo na siya partner. Nya unsa pa man napatanlaing bound diha. Pwede ra nimo putlo na lang di ay man ko pwede pa nimo dugangan pag ano pa 8:55. Wa na gyud tay oras na pakay po no. Wala na. Wala na partner kay ugma na lang sad na. Manamilit na lang tas may kabubuton. Ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa garang ko. Ang pagtulunan bahin sa mga anghel magbalantay. Adunay ligkong sukaranan sa Biblia. Kay sa Mateo 18:10 nag-ingon, matpunin ninyo nga dili kamo magtamay bisan usan ining mga gagmayng mga bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atuwa kanunay sa tubangan sa akong amahan dito sa langit. Dinhi si Jesus mismo nagmatuod sa pagkaanaa sa mga anghel nga magbarantay nga nagtan-aw sa kabataan. Sa Salmo 91:11 ngadto sa 12 nag-ingon usab, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisan asa ka paingon. Bayawon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato nga imong mga tiil. Ang mga anghel kisangunan sa Ginoo nga mobantay kanato. Kini mao ang doktrina kabahin sa tradisyon sa simbahang Katoliko. Ang ato mga anghel magbalantay, mugiya ug manalipod kanato batok sa mga dautan. Mga igsoon, mao kani ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, salamat kayo na kami imong ipabantayan sa among mga anghel. Busa sa mga panahon nga ana kami sa kalisdanan, kami musalig labang nga kami dili gyud nimo pasagdan pinagi sa mga magbalantay anghel nga niya kadamo. Kining tanan namong ipangayo pinagi sa mong buktong anak ng Jesucristo. Amen. Salamat sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you sab kang Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Maluy Nocando Tabar. O si Attorney John Destacamento. Magkita tayo balik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, naksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,